Dear Dr. Love, ako po si Anton, 27 years old, isang overseas Filipino worker, and currently nasa long-term relationship. Aminadong babaero po ako. Sa sobrang dami kasi ng nakadate ko, ay hindi ko na po mabilang pa ang mga babaeng dumaan sa aking palad. Yan ay kahit ilang beses pa akong nahuli ng kasintahan kong si Marga. Imbis na matinag sa kanya ay nagpatuloy pa rin ako. Pinagsisihan ko naman po na ang mga bagay na ginawa kong kasalanan sa girlfriend ko, Dr. Love. At masaya ako na napatawad niya ako. Siyempre, gaya ng iba, ay gusto ko na ring lumagay sa tahimik na buhay at bumuo ng pamilya kasama ng babaeng tumanggap sa akin sa kung ano ako. Ang gusto ko kasi ay siya na talaga ang makasama ko habang buhay. Okay na sana ang lahat. Pero dumating ang isang araw na hindi ko aakalaing mangyayari pala sa buhay ko. May isang babae kasi na nag-chat kay Marga na isa sa mga naging babae ko, Dr. Love. Hindi ko alam kung ano ang pakay niya at kung bakit niya nagawang i-message ang girlfriend ko. Dito niya ibinulalas ang lahat ng ginawa namin at bukod pa riyan ay nagawa niya ring isend sa kanya ang aming mga usapan o conversation. Dr. Love, sobrang nanlumo si Marga sa nalaman niya sa amin ng babaeng naging karelasyon ko. Matapos ang nangyaring yun ay sigurado na si Marga na wala na akong pag-asang magbagong buhay. Labis siyang nasaktan sa nalaman niyang pasabog mula sa dati kong karelasyon. Tanging sorry na lamang ang paulit-ulit kong binibigkas sa kanya, Dr. Love, dahil wala na rin akong alam pang paraan kung paano ko mapapahupa ang nararamdaman niyang galit at sakit mula sa kanyang puso at kalooban. At some point ay nagbago sa akin ng pakikitungo si Marga. Sobrang dry na ng usapan namin. Malayo yan sa dating saya at tamis ng aming relasyon. Hindi ko kinausap, Dr. Love, ang long-term girlfriend ko sa pag-asang maiibsan ang sakit na dinadala niya. Akala ko, pangkaraniwan lang ito sa mga dati kong nagagawang kasalanan sa kanya. Akala ko, mabilis niya rin akong mapapatawad. Pero this time, sobrang layo nito sa dati naming sitwasyon. Lumabas na rin si Marga, Dr. Love, kasama ang iba't ibang lalaki. Ang totoo niyan, wala akong ideya kung ano ang ginagawa nila o kung may nangyayari ba sa kanila ng mga nakakasamang lalaki ni Marga. Alam ko sa sarili ko na gumaganti sa akin ang kasintahan ko pero wala akong magawa. Dahil yan ang kabayaran at kapalit sa ginawa kong panluloko sa kanya. Sobrang sakit pala sa pakiramdam kapag ang sariling girlfriend mo na ang gumanti sa'yo matapos ang pambababaeng ginawa ko sa kanya. Ikinuwento sa akin ni Marga ang lahat ng ginawa niya matapos siyang sumama sa iba't ibang lalaki. Gaya niya ay labis din ako nasaktan. Depensa ni Marga ay nadala lamang daw siya ng lungkot at sama ng loob na naranasan niya sa akin. Humanap lang siya ng ibang lalaki na makakaunawa sa pinagdaraanan niya. Pangit nga lang ang experiences namin. Pero doon na nga nagsimula na maging matured ang relasyon naming dalawa ni Marga. Hindi ko na siya tinake for granted at iniwasan ko na rin ang dati kong gawain na humantong sa panluloko at cheating.
Akala ko okay na. Pero maya't maya ay binabagabag pa rin ako ng isa sa lalaking nakasama ni Marga. Hindi ko alam kung makakayanan ko ang mga nalaman ko sa kanya, Dr. Love. Paano kung magkita ulit sila ng lalaking yon habang nasa malayo ako? Hindi ko alam kung kakayanin ko ang matinding overthinking sa kanilang dalawa. Sana'y mabigyang kasagutan ninyo ang problemang ginawa ko sa relasyon naming dalawa ni Marga. Maraming salamat sa pagkakataong maging tampok na kwento ang aking istorya sa inyong liham kasaysayan. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Lubos na gumagalang Anton. Atin pong balikan ang kasaysayan ni Anton ng Makati. Maraming salamat sa iyo, Anton, ha? Salamat sa pagbubukas mo ng iyong puso at damdamin sa ating programa. And I can tell you, I can relate to your story. Pareho tayo. Nung kabataan ko, ganyan din, no? Meron ding mga babae na dumaan sa aking mga kamay at hindi naman laruan yung mga babae. You know, consensual, di ba? Pumayag din sila. Pumayag din. But it's too risky kung si Marga ay nakikinig ngayon. Kagaya ng sinasabi ko, ang mga babaeng Pilipina ay inilalagay natin sa pedestal. Napakalinis ang tingin natin. Kahit na ang napangasawa natin ay hindi na birhen, ano? Ang napangasawa natin ay nagkaroon ng previous relationship and they were physical. What matters most is we love her and we are in love. At pag tayo nagmahal, andun yung matinding pagmamahal na kalilimutan natin kung ano ang kapangitan, ano ang mga negatibong aspeto ng buhay ng ating karelasyon at tatanggapin natin siya kung ano siya. Yun ang tunay na pag-ibig, no? Walang pero, walang gagawin ko lang yan kung, hindi ganon. Tinatanggap natin ang isang tao kung siya man ay hindi na birhen, naging physical, ang mga dating karelasyon, nawawala yun. Kinakalimutan natin yun pag talagang mahal natin at pinakakasalan natin and we start a new life with her. And the woman compliments the man. Kanta, di ba? Well, sana ay mag-iwan ng aral sa iyo na igalang natin ang mga babae. Brother June, sabihin mo yan sa sarili mo. Nung araw, kasi naman pumapayag naman Oh, di ba? Pumapayag naman Pero ngayon na-realize ko na mali, hindi tama. At dapat ang mga babae rin ay maging maingat din sa kanilang sarili. Kasi kagaya ni Marga, hindi natin masabi. Ang nasa isip kasi ni Marga ay hindi magpatawad, hindi magbigay ng panibagong pagkakataon kay Anton kung hindi nagkamali ng desisyon si Marga na ang pinagtuunan niya ng atensyon ay ang paghihiganti. Di ba? Paghihiganti. At ito rin, alam niyo, yung paghihiganti, hindi maganda Tingnan niyo ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Yung statement ni Vice President Sara, sabi niya, it's a matter of paghihiganti. Kung magkakatotoo na may papatay sa kanya. Yun ang sinasabi niya, di ba?
kaya siya nagbigay ng statement na kung mamatay siya o kung mapatay siya, may kinausap na siya para patayin ang presidente, ang asawa nito at ang first lady at ang Speaker of the House. 3 tao yun. Sinabi niya, kung papatayin siya, merong tao na napapatay. And this is no joke, sabi niya. Papatay sa presidente, sa asawa niya, at sa Speaker of the House. Bakit nasabi ni Vice President Sara? Kasi ang nasa isip niya ay paghihiganti kung papatayin siya. No? Okay. So, walang kulay ng politika ito, ha? Ayoko. Sa mga kaibigan ko na mga nakikinig ngayon, wag mo nating pag-awayan ng politika. Mga taong yan, nasa pwesto at tayo ho magkakasama, tayo magkakaibigan, no? Kung malapit man kayo sa mga taong yan, well, nakatutuwa naman na malapit kayo sa kanila. Pero huwag sanang maapektuhan yung pagkakaibigan natin, although we have differences. Kasi, ganun talaga. Hindi lahat ay pare-pareho. Going back to the story of Anton, yun ang hindi maganda sa ginawa ng iyong girlfriend na gusto niyang maghiganti para maramdaman mo ang pain na ginawa mo sa kanya. Kagaya ng sabi ko, ang paghiganti kailanman ay hindi magdudulot ng maganda sa atin. It is un-Christian para tayo maghiganti. Paano na lamang kung sa paghiganti ni Marga ay naputukan siya at nagdalang tao si Marga? Paano siya haharap sa iyo, Anton, kung nagdadalang tao at malaki ang tiyan niya, kagagawa ng ibang lalaki? Dakila ka kung tatanggapin mo si Marga, pati ang kanyang anak at ituturing mong sarili mong anak. That will be a different story. Pero, madali ba para sa isang lalaki na tanggapin ang bagay na ito? Yan ay kung tatamaan siya at magdalang tao siya. Mabuti na lang hindi. No? Mabuti na lang hindi. Sana ay napagtuunan din ng pansin ni Marga yung kamalian niyang yun. At kung sakaling kayo mang dalawa ay nagkabali ka na, ay dalangin ko na sana ay mapa sa inyo ang kapayapaan ng pagpapatawad sa isa't isa. Sa huling bahagi ng iyong liham, ang sabi mo, akala ko okay na, pero mayat maya ay binabagabag pa rin ako sa isa sa lalaking nakasama ni Marga. Hindi ko alam kung makakayanan ko ang mga nalaman ko sa kanya, Dr. Love. Paano kung magkita ulit sila ng lalaking yun habang nasa malayo ako? Hindi ko alam kung kakayanin ko ang matinding overthinking sa kanilang dalawa. In other words, ay nakatanggap ka ng informasyon buhat sa isa sa mga lalaking nakasama ni Marga at ikinwento sa iyo. Yung pagkukwento niyang yun ay may intensyon yun na sirain talaga ang inyong relasyon. Kung nakita niya na apektado ka doon sa kanyang pagkukwento, then nagtagumpay siya. Pero kung mahal mo si Marga talaga at patatawarin mo siya doon sa kanyang kasalanan na katulad ng ginawa mo sa kanya, na dapat ikaw ang patawarin, kung pareho kayong magpapatawaran at magsisimula ng bago, then you can start anew. Pero sinasabi ko na sa iyo, Anton, hindi magiging madali para sa iyo kung mananatiling madumi ang isip mo. And I tell you, kapag ang lalaki kapag ang lalaki ang nagselos, pinakamaruming isipan
ang lalaki. Very imaginative ang lalaki. You know why? Kasi marumi kami. Alam namin ang ginagawa naming kalokohan at karumihan. Kaya takot kami sa sarili naming multo. Now, anong iniintay mong payo sa akin? Magkabalikan kayong dalawa? Hindi ko sasabihin sa iyong magbalikan kayo. Kasi sa klase ng takbo ng kaisipan mo ngayon, magulo ang isip mo dahil hindi mo pa kayang kalimutan ang ginawa ni Marga sa iyo. Nasasaktan ka, lalo nang madinig mo ang kwento ng lalaking nakasama niya. At kung wala sa iyo ang true essence of forgiveness, kung hindi mo kayang kalimutan ang isang pagkakamaling nagawa ni Marga sa iyo, at palagi mong i-entertain ang mga pagkakamaling ito sa iyong isipan, ako na ang magsasabi, tigilan mo na ang kalokohang yan sapagkat hindi magiging stable ang inyong relasyon. Kung ganyan ang takbo ng isip mo at walang elemento ng tunay na pagpapatawad, lahat na lamang ng bagay kapag umihip ang hangin galing sa silangan papuntang kanluran, babanggitin mo kay Marga ang ginawa niya. Kapag lumubog ang araw sa kanluran, babanggitin mo kay Marga ang ginawa niya. If there is no element of true forgiveness, lahat na lang ng mangyari, bumagsak ang butiki sa kisame, galing sa kisame, magagalit ka na naman kay Marga. And if that's the case, wag na kayong magpatuloy. Kasi kaawa-awa si Marga sa iyo dahil wala ang pagpapatawad. Hindi kayo magkakaroon ng mapayapang relasyon. Kung kaya mong patawarin si Marga, anumang sama ng ginawa niya, ay natatakpan niya ng pagmamahal at pagpapatawad, then magtatagumpay ang inyong pagsasama. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.